Sa pagdiriwang ng ika-84 na taon ng tuloy-tuloy na serbisyo publiko, tuloy-tuloy ang pag-agapay ng DZRH sa sama-samang interes ng bawat Pilipino. Ngayong selebrasyon ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, hangad namin ang pag-angat ng bawat isa. Pag-angat sa tulungan, pag-angat sa kabuhayan, pag-angat sa kinabukasan. DZRH 84 Angat, sama-sama tayo Pilipino. Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Isang Pinay kabilang sa mga nasawi sa gitna ng Hajj pilgrimage dahil sa matinding init sa Saudi Arabia. Suspendidong Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo kinasuhan na kaugnay sa illegal na pogo sa Bamban-Tarlac. Fuel surcharge para sa buwan ng Hulyo bababa, pamasahe inaasahang bababa rin. Sa MBC TV correspondents, 4 sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Timonan, Quezon. Sa MBC TV Sports, Gilas Pilipinas maglalaro sa isang exhibition match kontra Taiwan Mustangs bago ang OQT. At sa Showbiz Spotted, Dilao, Arthur Miguel, Prissy Avila, Yes My Love, Oxbeat magpapasiklab sa Pasakalye Concert ng Aliwan Festa 2024. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Isang Pilipina ang pumanaw sa kalagitnaan ng Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia. Dala umano ng matinding init ng panahon. Ito ang kinumpirma ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa pamamagitan ng Charge d'Affaires o CDA na si Romel Romato. Ayon kay CDA Romato, una nang inireport ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF Hajj Advisory Team na may 5,060 Filipino pilgrims ang lumahok ngayong taon sa Hajj. Hindi pa kasama sa bilang ang may 200 NCMF support staff. Ang nasawing Pilipina naman ay hindi umano kasama sa inorganisang Hajj delegation ng NCMF. Ayon kay Romato, dahil siya ay nakabase sa Saudi at isang OFW. Ayon kay Romato, naitakbo pa sa Makkah Hospital ang naturang OFW, ngunit tuluyan na itong binawian ng buhay. Samantala, sinabi ni Romato na nailibing na ang OFW sa Makkah noong Miyerkules, June 19 sa pamamagitan ng koordinasyon ng Embahada ng Pilipinas at Consulate General Hajj Teams kasama ang Migrant Workers Office o MWO na nakabase sa Jeddah. Dagdag ni Romato, ang pumanaw na OFW ay 37 years old at galing sa Western Mindanao. Samantala, sinampahan na ng kasong qualified trafficking in persons si suspended Mayor Alice Guo kaugnay ng sinalakay na iligal na Pogo Hub sa Bamban-Tarlac. Ang mga detalye ihahatid sa atin sa report ni Boy Gonzales. Formal nang nag-ain ng reklamo ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK laban kay suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo sa Department of Justice kasama ang PNP Criminal Investigation and Detection Group. Inireklamo nila si Guo ng qualified trafficking in person. Bukod sa alkalde, kasama rin sa inireklamo si Dennis Cunanan na siyang representative ng niraid na
Sunyuan Technology sa Banban, Tarlac. Bukod sa kanila, may 13 individual pa ang pinagarap ng reklamo dahil sa pagkakasangkot sa illegal na pogo. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas T. na namumuno rin sa Interagency Council Against Trafficking o YACAP. Nakakalap sila ng sapat na ebidensya para ireklamo ang alkalde at mga kasabwat nito. Naniniwala naman si Yusek T na matapos ang inihain na reklamo, hindi susubukan ng alkalde na lumabas ng bansa, lalo na't isa itong public official dahil kailangan niya munang Susubukan nating balikan ang report ni Boy Gonzales. Samantala, inatasan naman ng Philippine Navy ang mga tropa nito na huwag munang magpaputok o huwag maunang magpaputok sa West Philippine Sea. Paniwala ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea na si Commodore Roy Vincent Trinidad, sa kinikilos ng China, tila lumalabas na parabang inuudyok nito ang Pilipinas na maunang magpaputok at magsimula ng gulo. Ang buong detalye ihatid sa atin ni Edniel Parosa. Mandato ng hukbong dagat ng Pilipinas sa mga tropa nitong huwag magpaputok ng baril sa West Philippine Sea, maliban na lang kung ito ay para sa self-defense. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, hindi otorisado ang paggamit ng puwersa sa misyon. Depende sa panuri o judgment ng lokal na commander sa karagatan. Sa panayam ng Defense Press Corps, sinabi ni Trinidad na mistulang itinutulak ng China ang Pilipinas na maunang magpaputok, resulta ng tinawag nitong barbaric o marahas na aksyon ng nasabing bansa sa inaagaw na teritoryo. Patunay umano rito ang pagdadala ng China Coast Guard ng mga missile boat nito para harangin ang RORE mission ng AFP. So regardless yung malaki o maliit, these are all missile boats, ang tanong is, hindi naman nila ginagamit. Because this will never get into a shooting war. But they would like to push us to fire the first shot. Yun ang labanan dyan. Sa kabila nito, tiniyak na tagapagsalita ng Philippine Navy na mayroong nilulutong adjustment ang AFP para maprotektahan ang mga Pinoy sa itutuloy pa ring resupply mission. Sa nabalap na RORE ng AFP, isang sundalo ang naputulan ng daliri habang 6 pang iba ang nasaktan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo Pilipino. Samantala, isa na umanong malaking kabastusan ang pinakahuling pag-atake ng China sa tropa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Joel Villanueva, isa itong wake-up call para palakasin ang pagkakaisa ng lahat laban sa patuloy na pambubuli ng China sa inaangkin nitong teritoryo. Ang takbo ng debate sa Senado, alamin sa balita ni Raymond Dadpaas. Sumusobra na ang kabastusan na ginagawa ng China. Ito ang deklarasyon ni Senador Joel Villanueva kasunod ng pinakauling insidente sa Ayungin Shoal na inatake ng China ang mga tao ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Ayon kay Villanueva, mahalaga na ipakita natin ngayon ang pagkakaisa ng lahat laban sa patuloy na pambubuli ng China. Nagbigay-pugay ito sa mga tawa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard sa kanilang ipinakitang katapangan at katatagan sa pag-atake ng China sa rotation at resupply mission ship ng Pilipinas patungo ng Ayungin Shoal, ay isang tawa ng Philippine Navy ang naputulan ng daliri. Samantalang sa panig ni Senador Loren Legarda, kailangan balansehin ang lahat sa pagtugon sa nasabing insidente dahil kailangan maprotektahan ang mahigit na 100 milyong Pilipino. Tuloy pa rin ang paghahain ng diplomatic protest, ngunit dapat pa rin sikapin ng pamahalaan na magkaroon ng diplomatic talks sa pagitan ng Pilipinas at Beijing dahil ang China ay isa ding mahalagang market para sa mga produkto ng Pilipinas. Bagamat kailangan manindigan at ipagtanggol ng Pilipinas ang ating mga teritoryo, we must exercise our tolerance because we're protecting 110 million Filipinos. We must balance the tolerance and patience and the use of constructive dialogue and diplomacy with asserting rights. It's a sovereign nation. So there must be diplomatic talks aside from filing endless diplomatic protests. para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas. Sama-sama tayo, Pilipino.
Good news naman sa mga motoristang bumibiyahe papuntang Parañaque. Simula kanina umaga ay nadaraanan na ang Cavitex C5 Link Sukat Interchange. At maliban dito, ma-enjoy rin ng mga motorista ang libreng toll fee sa loob ng isang buwan. Alamin natin ang buong detalye mula kay Leth Narciso. Magiging 10 minuto na lang ang biyahe patungong Sukat Parañaque mula Coastal Road at vice versa. Ito'y sa pamamagitan ng Cavitex C5 Link Sukat Interchange na binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina. Ang segment 2 o R1 interchange ng Cavitex C5 Link project na may distansyang halos 2 kilometro ay nagkokonekta sa Cavitex R1 Coastal Road mula Parañaque Toll Plaza hanggang Sukat. Wala pang bayad ang pagdaan sa Cavitex C5 Link Sukat Interchange. Inanunsyo ito ni Pangulong Marcos sa kanyang talumpati sa okasyon. Inaprubahan ng Pangulo ang proposal ng Philippine Reclamation Authority na gawin munang libre sa mga motorista sa loob ng 30 araw o isang buwan ang pagdaan dito. Saklaw nito ang lahat ng uri ng sasakyan na babagtas ng Manila-Cavite Toll Expressway sa Taguig, Parañaque, The Philippine Reclamation Authority, as operator of the Cavitex, proposed to suspend the collection of toll fees for all types of vehicles passing through the Manila-Cavite Toll Expressway in Taguig, Parañaque, Las Piñas, Bacoor, and Kawit for 30 days. Ang Cavitex C5 Link Sukat Interchange ay madaraanan na ng mga motorista simula mamayang alas 6 ng gabi. Para sa NBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Napipinto naman ang panibagong big-time oil price hike sa huling linggo ng Hunyo. Batay sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, maaaring madagdagan ng mula 85 centavos hanggang 1.15 ang kada litro ng gasolina, 1.50 hanggang 1.85 sa diesel at piso hanggang 1 ang increase sa kada litro ng kerosene. Paliwanag ni DOE Director Rodela Romero, ang nagbabadyang pagtaas ay epekto pa rin ng tensyon sa gitnang silangan at gera sa Ukraine. Sa mundo naman ng basketball, bilang paghahanda sa papalapit na FIBA Olympic Qualifying Tournament, ang Gilas Pilipinas sasabak sa isang exhibition match kontra team na Taiwan Mustangs. Libreng mapapanood ng Pinoy supporters ng national team ang nasabing laban na gaganapin sa paparating na Lunes. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Matchpoint Mili Borja. Attention basketball fans! Sasabak sa isang exhibition match ang Philippine Men's Basketball National Team Gilas Pilipinas kontra Taiwan Mustang bago ito magtungo sa Latvia para sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Sa anunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas, gaganapin ang nasabing laro sa PhilSports Arena sa Lunes, June 24. Dagdag pa ng SBP, maaaring magpakita ng suporta ang ating mga kababayang Pilipino dahil libre o walang babayarang tiket para makanood. Magugunitang kamakailan lang, pumirma para maglaro sa Taiwan Mustang ang former NBA stars na sina Dwight Howard at DeMarcus Cousins. Pero hindi pa malinaw kung makakapaglaro ang dalawa sa paparating na match kontra Gilas. Ang larong ito ng Nationals ay bilang bahagi ng kanilang paghahanda sa qualifying tournament na gaganapin mula July 2 hanggang July 7 sa Latvia. Makakasama ng Gilas ang Georgia at host country sa Group A. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, narito naman ang mga balitang dapat ninyong abangan. China, dapat pagbayarin sa pagkakasugat sa ilang tauhan ng Philippine Navy sa pangharas nito sa Ayungin Shoal. Fuel surcharge para sa buwan ng Hulyo, bababa. Pamasahe naman, inaasahang bababa rin. Sa MBC TV Sports, Erica Stanton import ng Creamline para sa 2024 Rainforest Conference. At sa showbiz spotted, Dilao, Arthur Miguel at iba pang artist magpapasiklab sa Pasakalye concert ng Aliwan Fiesta 2024. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Dapat namang papanagutin ng China sa pinsalang idinulot nito sa ilang miyembro at kagamitan ng Philippine Navy. Ito ang panawagan ng isang kongresista kasunod ng pinakahuling insidente ng umano'y marahas at malapiratang pangaharang ng China Coast Guard sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Narito ang ulat ni Milky Rigunan. Dapat singilin at pagbayarin ng Pilipinas ang China sa sinapit ng ilang miyembro ng Philippine Navy at pagasira ng ating sasakyang pandagat. Ito'y giniit ni Albay Representative Edsa Lagman matapos banggain ng Chinese Coast Guard ang resupply vessel ng Pilipinas sa Ayungin Shoal na kinasugat na 8 Navy kung saan ang isa'y sinabing napatulan pa ng daliri. Gate ni Lagman, kailangan papanagutin ng Pilipinas sa malula ng barkong bumangga sa Philippine vessel na nasa loob mismo ng West Philippine Sea na ating teritoryo. Ayon kay Lagman, dapat i-demand ng gobyerno ang identity ng mga Chinese Coast Guard na mistula o mga pirata kung umakto. Paalala ni Lagman, ang government vessel sa extension ng Philippine territory and sovereignty. Ang anumang pinsala dito at injury naman na matamo ng ating mga naval personnel ay paglabag sa jurisdiksyon ng Pilipinas. Gate pa ni Congressman Lagman, malinaw na paglabag sa UNCLOS ang ginawa ng China. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay namang balita, iminungkahi na kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagpupulong ng National Security Council para talakayin ang seguridad ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon kay Senator Francis Tolentino, makatutulong din ito para makakuha ang Pangulo ng suhestyon o payo mula sa mga dating presidente ng bansa. Magbabalita si Val Gonzales. Napapanahon na para magpatawag si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng pagpupulong ng National Security Council. Ito ang isa sa akbang na nakikita ni Senate Majority Leader Francis Tolentino para matalakay ang lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Sa pamumudmod ng senador ng tulong pinansyal mula sa Assistance to Individual in Crisis Situation Program ng DSWD sa Antipolo City, sinabi ni Senador Tolentino na bilang pinakamataas na policy-making body, makakagawa ang pamahalaan kung anong tamang hakbang tungkol dito. Sa pagkonbin-aniya ng National Security Council ay maaaring ipatawag dito at makuhanan ng suhestyon maging ang mga naging dating mga pangulo ng bansa. Sa panibagong harassment ng China sa West Philippine Sea, nagresulta ito sa malubhang pagkakasugat ng isang serviceman ng Philippine Navy na ikinaputol pa ng kanyang daliri. Mungkahi ko ngayon kay Presidente i-convene yung National Security Council sa lalong madaling panahon para mapag-usapan yung nangyari nung Lunes. Ano pang purpose nito? Alam mo, ang National Security Council, yun yung pinakamataas na policy-making group, body ng ating pamahalaan. Kasama po lahat, kasama po yung pwedeng imbitahan, yung mga dating Pangulo, Pangulong Erap, yung mga buhay pang Pangulo, para makapagbigay ng advice na rin kung ano yung gagawin. Una nang inirekomenda ni Senador Tolentino sa Department of Foreign Affairs na humingi na ng tulong sa International Committee of the Red Cross o ICRC para ito na ang magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Samantala sa iba pang mga balita, isusuko sa gobyerno ang $18,000 o katumbas ng higit 1 milyong piso na nawalis ng isang cleaner sa Ninoy Aquino International Airport kung walang magkiklaim nito. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Kyle Bulyas. Kung sakaling hindi na bumalik ang may-ari ng natagpuang medyas sa NAIA na naglalaman ng $18,800 o katumbas ng higit 1 milyong piso, ito ay ito-turn over na sa Bureau of Treasury. Ito ang inihayag sa DZRH ni Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines kaugnay ng napulot ng isang airport cleaners na si Rosalinda Celero. Ayon kay Ines, sinusuri na nila ang mga CCTV footage para matunton kung sino ang nagmamay-ari ng nasabing salapi. Samantala, nakatakda namang parangalan si Celero sa flag ceremony sa Hulyo 1. Bukod dito, sinabi ni Ines na handa silang tulungan si Celero tungkol sa nawawalan nitong nanay. Siyempre po, bibigyan namin ng mga pangangailangan niya. Magagaling po sa amin yun. Kami na po magbibigay ang sapat. May balita ako na gusto ko i-confirm Kasi may sakit daw yung nanay.
tinan mo na. May pagkakagastusan pa pala. Hindi pa Tinan mo na. nawawala pa yata yung nanay kasi may parang... Parang demensya. Hindi ko po alam yun pero gusto ko lang malaman. Kaya kung talagang totoo man yun, kasi may maraming nakapagsabi sa akin na may karamdaman yung nanay at medyo nawawala. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, good news naman para sa mga biyahero. Inanunsyo po kasi ng Civil Aviation Authority o Aeronautics Board ang nakaambang pagbaba ng fuel surcharge sa darating o ngayong Hulyo. Sa darating na Hulyo. Kung gaano kalaki ang matitipid ng mga biyahero, ating tutukan sa report ni Nicole Lopez. May magandang balita ang Civil Aeronautics Board sa mga biyahero pagsapit ng Hulyo. Ito'y dahil bababa ang fuel surcharge sa susunod na buwan. Ibig sabihin, bababa ang pamasahe sa domestic at international flights. Ayon sa CAB, mula sa level 6 ngayong Hunyo, ibababa nila sa level 5 ang fuel surcharge simula July 1 hanggang 31. Sa level 5, naglalaro ang domestic passenger surcharge sa pagitan ng 151 pesos hanggang 542 pesos, habang naglalaro sa pagitan ng 498 pesos and 3 centavos hanggang 3,703 pesos and 11 centavos ang surcharge para sa international flights. Dahil sa anunsyong ito ng CAB, ito ang unang beses na bababa ang fuel surcharge sa mga airlines simula noong Marso. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Arestado naman ang 26 anyos na tulak umano ng ilegal na droga at sinasabing organizer pa ng sex party ng ilang showbiz personality. Dinakma ng mga tauhan ng NCRPO Special Operations Unit sa Barangay Ugong, Pasig City ang notorious umanong suspect na kinilalang si Jade Regalario, residente ng Cainta, Rizal. Nakuha sa suspect ang 25 pirasong kulay pink na tablets sa loob ng isang heat-sealed plastic sachet. Makaraan niyang subukang magbenta ng 1,000 pisong halaga ng ecstasy. Pero maliban sa party drugs, hinihinalang pusher din si Regalario ng cocaine at kilalang organizer ng orgy sessions kung saan karamihan sa mga kliyente ay showbiz personalities. Dinala sa SOU, NCR at PNP Drug Enforcement Group si Regalario para sa proper disposition habang na-turn over na sa PNP Forensics Groups sa Camp Crame ang mga nakumpiskang ecstasy. Samantala, papusukin muna natin ang isang flash report. 4 na Chinese warships na ispatan sa layong 12 nautical miles. Malapit-lapit ba ito sa Palawan? Ating alamin ang detalye mula kay Edniel Parosa. Edniel. Noel, naispatan ng Armed Forces of the Philippines ang 4 na Chinese vessels, partikular na mga sasakyan ng People's Liberation Army sa Balabac Strait sa Palawan. Sa dalawang magkaiwalay na oras nitong Hunyo 19, na-monitor ng AFP ang presensya ng mga sasakyang pandigma ng China sa layong 12 nautical miles mula sa lalawigan. Unang nakita ang PLA Navy Destroyer na Luyang 3 at frigate na Jiangkai 2. Nasinungga naman ang pares ng Destroyer Renai at replenishment failure Fuji na pare-parehong patungo sa direksyon ng Timog Kanluran. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cesar Trinidad, niradyohan ng tropa ng Pilipinas ang mga sasakyan ng China. Nakajet naman umanong sumagot sa otoridad na batid na karaniwang ginagamit ang nasabing lugar bilang daanan ng international vessels. Ibinida naman ng AFP ang pag-monitor nito sa mga PLA ships na patunay umano ng pinaigting na maritime domain awareness o capability ng silatahang lakas ng Pilipinas. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, BGH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH52 Edniel Parosa. Pilipinas, nagpapatuloy pa rin ang bugso ng hanging habagat sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Asahan ng maghapong maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorms sa bahagi ng Mimaropa, Quezon, Bicol Region at Calakhang, Visayas.
Masungit na panahon din ang mararanasan sa Zamboanga Peninsula, pati na rin sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. For the rest of Calabarzon, Zambales, Bataan at maging dito sa Metro Manila, makulimlim ang kalangitan hanggang ngayong tanghali. Pero mataas ang tsansa ng panandalian pero malakas na ulan mamayang gabi. Dulot naman ng localized thunderstorms. Samantala, alam nyo ba na espesyal ang araw na ito? Para po sa mga hindi nakakaalam, ngayong June 21 ay mararanasan natin ang longest day at shortest night sa taong 2024, ang summer solstice. Ang summer solstice ay isang astronomical event kung saan ang araw ay nasa highest point nito. Kaya naman ang mga bansa sa Northern Hemisphere, partikular na ang Pilipinas, ay ma-enjoy ang 13 hours of daytime. Kaya naman kung ikaw ay nag-aabang na makuhanan ng pictures ang sunset ngayong summer solstice, pwedeng-pwede itong masilayan mamayang 6:28 ng gabi. Happy weekend po sa ating lahat and enjoy the rest of the longest day of the year. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Next week na ang tinaguriang Festival of Champions na Aliwan Fiesta 2024. At kabilang sa inabangang engrandeng selebrasyon ang now trending The Pasacalye Concert na kasado sa June 27. Kung sino ang mga magpapasiklab na artist sa gabing iyon, kilalanin sa report ng ating Showbiz Angel. 5 Pinoy acts ang magsasama-sama sa nalalapit na now trending The Pasacalye Concert ng Aliwan Fiesta 2024. Binubuyan ng bandang Dilaw na nasa likod ng hit song Uhaw. Magtatanghal din ng rising artist na si Arthur Miguel na pinupusuan ng marami dahil sa kanyang song covers. Pangmalakas ang performance naman ng hatid ng Idol Philippines Season 2 runner-up at social media personality na si Ricey Avila. Mga harana naman at may baong kilig vibes ang tinatawag na vocal heartstoppers of P-pop, ang 5-member boy group na Yes My Love, at magpapasiklab din sa dance floor ang grupong Oxbeat. Samantala, bago ang Pasacalye Concert sa ganap na alas 7 ng gabi sa June 27, huwag ding palampasin ang pagbabalik ng Tugtog ng Aliwan. 5 p.m. naman yan sa tapat din ng Aliw Theater dito sa Pasay City. Libre lamang at first come first served ang ipatutupad na polisiya sa mga makikiisa at makikisaya sa 3 araw na engrandeng selebrasyon ng Aliwan Fiesta 2024 mula June 27 hanggang June 29. Abangan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Pangulong Bongbong Marcos target gawin ang Butuan City bilang sentro ng trade, industry at governance hub sa Caraga. Sa MBC TV correspondents, 4 sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Atimonan, Quezon. Sa MBC TV Sports, Erica Stanton import ng Creamline para sa 2024 Reinforced Conference. At sa Showbiz Spotted, Liza De Castro nanalong Best Actress sa World Class Excellence Japan Awards. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Target naman ni Pangulong Bongbong Marcos na palaguin bilang sentro ng trade, industry at governance hub ang Butuan City sa Caraga. Ang plano ng Pangulo, alamin natin sa ulat ni Rose Babiera. Target gawing sentro ng kalakalan, industriya at pamamahala ang Butuan City sa buong Caraga Region. Ayon yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang talumpati sa ginanap na distribusyon ng presidential assistance sa mga magsasaka at mangingisda sa Butuan, sinabi ng Pangulo na patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan para ma-develop ang lungsod. Isa sa mga hakbang dito ay ang pagtutok ng kanyang administrasyon sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangingisda. Naghahandog din kami ng galing sa ating pamahalaan ng karagdagan binhi at makinarya sa pagsasaka upang mapabuti ang inyong ani at mapagaan ang inyong hanap buhay sa araw-araw. Ang pagkalinga sa mga magsasaka at mangingisda sa panahon ng sakuna, gaya ng El Nino, ani ay susi tungo sa masagana at maunlad na bagong Pilipinas.
Dagdag pa ng Pangulo, ang konstruksyon ng Butuan City Agusan del Norte Logistical Highway ay inaasahang maging tulay sa mga agricultural at industrial economic zone sa rehiyon. Gayun din ang pagpapalawak ng bypass road na nakikita ng gobyerno na magpapabilis ng daloy ng produkto at serbisyo sa bayan at mga karatig nitong lalawigan. Naitalang na mahagi ng 46.84 milyong halaga ng tulong ang Pangulo sa Butuan City bilang bahagi ng 158.15 milyong alokasyon sa Caraga Region. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sugatan naman ang 4 na katao sa karambola ng mga sasakyan sa Quezon Province. Habang isang lola naman ang nahulihan ng halos kalahating milyong pisong halaga ng shabu sa Pangasinan. Ang mga detalye tutukan sa report ng ating MBC TV correspondents. Parihong ginagamot ngayon sa hospital ang driver at pasahero ng Toyota Corolla at driver at pahinante naman ng tanker matapos salubungin ng kotse ang tanker patungong poblasyon ng Atimonan, Quezon bandang alas 2:20 ng hapon. Batay sa report ng pulisya patungong Bicol ang Toyota Corolla nang sakupin nito ang linya ng tanker at mahagip naman ang motorsiklo, subalit mabilis nakatalon ang driver ng motor kaya nawasak lang. Lumalabas na ang may kasalanan dito ang driver ng kotse na siya lahat ang mananagot sa nasabing damages. Ito si Bijancho, kaya tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. High-value individual na lola huli sa bypass operation sa Urdaneta City, higit 400,000 halaga ng shabu kumpiskado. Nasa custodial facility ngayon ng Urdaneta City Police Station ang high-value individual na kinilalang si Nilita Bubay Bugatti alias Nanay, 67 anyos, residente ng Barangay Piti, Orata, Urdaneta City, matapos itong masakote sa bypass operation na sinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 1, PNP Drug Enforcement Group SOU1 at Provincial Drug Enforcement Unit. Sa ulat ni PNP Provincial Director Colonel Jeff Fanged, isa sa mga pulis ang nagpanggap na buyer at nakipagtagpo ang suspek sa Barangay Anunas at dito na nagkaabutan ng shabu at mark money at agad itong inaresto. 2 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu ang nasamsam sa suspek. May kabuang 60 gramo ang illegal na drogang nakumpiska kay alias Nanay na may street drug price na 408,000 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ng suspect. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa mundo naman ng volleyball, inanunsyo na ng PVL team na Creamline Cool Smashers ang kanilang import sa paparating na 2024 Reinforced Conference. Yan ay walang iba kundi ang manlalaro mula USA na si Erica Staunton. Ang buong detalye iatid sa atin ni Matchpoint Millie. Ipinakilala na ng Creamline ang kanilang import para sa 2024 Reinforced Conference. Yan ay walang iba kundi ang manlalaro mula Northeastern University at University of Georgia na si Erica Staunton. Sa pamamagitan ng isang social media post, winelcome ng PVL's winningest club ang dynamic 23-year-old open and opposite spiker mula USA. Maituturing na crucial ang pagpasok na ito ni Staunton sa team dahil maliban sa sinusubukang madagdagan ng 8-time champion ng kanilang PVL title, inaasahan din ang absence ng 2 sa star players ng Creamline na sina Gemma Galanza at Tots Carlos upang maglaro sa national team alas Pilipinas. Matatanda ang tinapos ng koponan ng nakaraang Reinforced Conference in 3rd place noong 2022. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borjas. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating showbiz news, nag-uwi ng parangal ang actress na si Glyza De Castro sa katatapos lang na World Class Excellence Japan Awards. Pero maliban sa nauwing trophy, ibininda rin ito ang kanyang fangirl moment nang ma-meet si superstar Nora Honor. Ang mga detalye tutukan sa showbiz report na ito.
Panalong Best Actress in a TV series si Glyza De Castro sa nagdaang World Class Excellence Japan Awards 2024. Sa isang Instagram post, inihayag ng aktres na ang bawat parangal na kanyang naiuwi ay nagsisilbing paalala sa mga taong tumulong at gumabay sa kanyang karera. Kaya naman alay din daw ni Glyza ang nakamit na tagumpay sa kanyang mga nakasama sa harap at likod ng kamera mula sa pinagbidahang The Seed of Love na nagsimula pa raw nilang kunan bago ang pandemya. Samantala, tila may fangirl moment naman ito ng ibida ang kanilang picture ng National Artist for Film and Broadcast Arts at nag-iisang superstar na si Nora Honor na idol daw ng kanyang nanay. Agad namang bumuho sa mga komento ng pagbati mula sa mga kasamahan ng aktres sa industriya gaya ni Rita Daniela, Chino Hortaleza at Kakay Bautista. Sa huli, muling nagpaabot ng pasalamat si Glyza sa aniyay nakakataba ng pusong pagkilalang iginawad sa kanya ng World Class Excellence Japan Awards. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At ito na nga, bago po kami magpaalam, 6 na araw na lang at Aliwan Fiesta 2024 na. Matutunghayan na natin ang pasiklaban ng sining at kultura, maging ang ganda, galing at talento ng ng mga Pilipino. Kaya naman mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, sama-sama tayong makiisa, makisaya dahil ang pista'y narito na, ang Aliwan Fiesta 2024. At yan po mga balitang aming nakalap ngayong araw ng Biyernes. Sa ngalan ni Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News.